Magandang umaga, madaling araw na. Importante lang 'to kaya ako nag-vlog. At lumalabas po rito si Rimulya sobrang galit sa mga 18 dating sundalo na nagbulgar na nag-meeting pala sa kanyang bahay ang mga investigador ng ICC. Doon nag-meeting sa kanyang bahay mga investigador ng ICC. Naku, ibig sabihin involved pala talaga si Remulla sa ICC. Oh, doon na nag-meeting sa bahay ng ICC ang nakakahiya. Ano kayang ibig sabihin nito? Mr. Remulla. Ayan, oh. So nakita nyo? Bakit kaya nag-meeting mga ICC sa bahay ni Remulla? Sabi ito ng a group of 18 supposed former soldiers has alleged under oath that International Criminal Court investigators who were reportedly involved in a bribery scheme tied to the crimes against humanity case of former President Rodrigo Duterte held meetings at the residence of Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayan. Kaya galit na galit. Ito naman si Remulla. Galit na galit. Ay, ang problema sa kanya, obligasyon mo po, Boyeng, obligasyon mo po sa batas, sa konstitusyon, na aksyonan ang reklamo na sinampa sa iyo. Ang reklamo po na sinampa sa opisina mo ay yung reklamo na kung saan mali-manit ang pera. Kasama ka sa binigyan ng pera sa ICC at nag-meeting sa bahay mo. So ano kayang gagawin mo? Bakit ka nagagalit at nagbigay ka na ng bias na pagtingin sa reklamo sinampa sa office mo? Dapat ang ginawa mo, nag-inhibit ka. Ibigay mo sa ibang mga ombudsman na kasama mo dyan. Ang ginawa mo, nagiging bias ka, tinira mo yung affidavit. Kunwari ka pa na wala kang alam. Talagang bastos ka talagang taong ka. O ito, pakinggan natin yung kanyang kwento sa executive shabu session na Barca Konya programa. Pakinggan natin. Style ka pa na kunwari wala ka doon. O tingnan mo. Ay, naku talaga itong Remulla na to. Ayan siya, oh. Kunwari na wala daw siya doon. Pag-usapan, yan. Hindi, pero yung affidavit, ano? Parang, Yung affidavit, pag-usapan, yan. Kasi simple lang yung observation ko. 18 As a lawyer. 18 people sign one affidavit. Okay, 18 people na sign affidavit na ikaw ay pinangalanan na nakipag-usap ka sa ICC investigators na tumanggap ng $2 million. Kasama mo si Trillanes dyan. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O by on. Personal knowledge. O ngayon na nasasabihin mo. Sarili mo lang karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung Ang tanong niya, 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat? bobo ka talaga eh. Tingnan mo pong affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit ay sa parte na yon na ikaw ang kinikwento ay iba lamang po ang nakalagay dyan sa affidavit na yan. Tingnan natin. Sa affidavit na yan po ay ikaw lang ang yon. Yung sa parte mo, hanapin natin yung affidavit na yon. So, hanapin natin ang affidavit na ipakita natin sa publiko. Ito, delivery sa ICC. Yan.
Ito. Sa bahay mo sa Makati. Ha? O ito, nakikita ko na. Ang meeting po ng ICC investigator sa isa bahay mo sa Makati. Ha? Mr. Remulla. O ito. Tingnan natin kung sino sa mga Marines ang nagsabi. Ito. O ito, Mr. Remulla. O ito, number 3, Roman numeral number 3, ang ICC operations. O ilagay natin po sa nagagalit si Remulla kasi ang katwiran niya ay imposible naman daw, hindi mapapaniwalaan daw yung mga sinasabi ng 18 mga sundalo sapagkat daw lahat daw sila nagsasabi na nagkikwento tungkol doon sa pag-meeting ng ICC doon sa bahay ni Remulla sa Makati. So ito ngayon yung parte ng affidavit na yun at ipapakita ko po sa inyo. Yan. Kasi ang argumento niya, para maging totoo, dapat kung sino lang sa mga 18 na mga sundalo na nakakaalam, dapat iyon lang ang pipirma. Ngayon, ang argumento niya, hindi na totoo yan kasi 18 pumunta roon sa bahay ko. Yun ang kanyang argumento. Basahin natin ang affidavit. Ayan. So, yan ang parte po ng affidavit na nagsasabi na pumunta sa bahay ni Remulla, nag-meeting ang mga member ng ICC investigators. So ito, number 16, ako, sino yung ako? Bernard Tubi, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada. Ibig sabihin, dalawa lamang sa 18 na sundalo ang nagsasalita tungkol sa ICC. Ako, Bernard Tubi, kasama sina Mark Tiksay at John Paul Estrada, ay nagpalit kami ng 2 maleta na tig 56 million pesos. Ang laman sa dollars sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati. Ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M at naikwento rin ni Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil pinaghandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sunny Trillanes ang in charge sa kanila. Number 17. Pagdating ng December 2023 ay kami, si Rosbart, abig sabihin sa kami, yung tinutukoy niya sa 18 na yun ay si Rosbert Waupan, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Tubi. Sila lang. 1, 2, 3, 4, 5, 5 na sila. At iba pang naming mga kasamahan ay inutusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark at Paul, si Mark Tiksay at saka si John Paul Estrada, na foreigner sa airport. Ibinigay ni Sunny Trillanes sa akin o binigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating at na isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Ilan sa mga ginamit ng mga foreigners na sasakyan ni Saldico ay
pinapakita sa larawan sa baba. Ito po yung mga sinasakyan ng mga partners, GMC. No? Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nag-stay sila doon ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin na nag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Ang kanilang accommodation sa Citadines, Makati ay sinagot ni Saldico dahil si Mark Tiksay ang nagbayad. Number 21, naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Maynila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Saldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga AJKs na konektado sa war on drugs na dating Pangulo Rodrigo Duterte. 22. Pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nagmeeting ang mga foreigners kasama si Sunny Trillanes sa Dusit Sunny Hotel sa Makati City. Nagmeeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Yan. Sana ba yan? Ito na. Sa town hall sa Forbes Park at kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez, Saldico at Sunny Trillanes. Number 23, aming nakumpirma na ang mga foreigners pala ay binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court. Dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ang ibang larawan ay ang iba pa niyang mga kasamahan. Yan. Ito si Chantal kasama si Attorney Kiran, Karim Khan at saka si Attorney Minjayin Yang. Dito naman sa kanang litrato ay ito si Chantal Daniels. At ito sa baba, mga kasama ni Chantal Daniels na may kasamang 2 ICC investigator. At dito sa kanan, 2 male members ng Chantal's team. So, magkasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binabanggit ni Sunny Trillanes kay Bernard Tubi ang contact numbers ng taga-ICC na aming susunduin sa airport. Number 25, tumuloy na natili sila sa iba't ibang hotels o condominium sa pabalik-balik nila sa Pilipinas noong 2024-2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati at Diamond Makati. 26, ginamit nila ang condominium units ni Saldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay at Ronald Diso na tao ni Sunny Trillanes ang nagbabayad. So, 27, ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City ng 2024. Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025 kung saan doon sila kumakausap o in-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin ni Bernard Tubi. Sa akin si Bernard Tubi siya ni Sunny Trillanes. Katulad din na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavio Villanueva, Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng AJK at sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na dating mga pulis. Okay. Yan nga po yung isa sa mga interview sa Kian de los Santos killing, itong pulis. Okay, next.
Si Santel Llanes at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bilair, Makati. Nasa pagkakalam namin ay bahay ni dating DOJ Secretary Boying Remulla. Patay ka, Boying Remulla. Kasama sa meeting sina Sanet Trillanes, Police General Nick Torre at dating DOJ Secretary Boying Remulla. Napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Remulla dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bilair ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Remulla kami magkikita. At tapos, number 29, noong pabalik-balik ang mga ICC personalities dito sa Pilipinas, mula December 2023 hanggang 2025, ay napag-utusan kami ng 4 na beses na mag-deliver ng pera para kay Sanet Trillanes para sa gastusin sa konektado sa mga ICC personalities. Una ako, si Bernard Gumban, at kasama si Master Sergeant Edward Lupian, Philippine Army retired. At John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang paper bag ng cash sa opisina ni Trillanes sa Quezon City. Pangalawa, ako, si Bernard Gumban at si Master Sergeant Andy Polidario at John Paul Estrada ay nag-deliver ng isang medium-sized na maleta ng pera parehong lugar. Pangatlo at pang-apat, ako, Anselmo Taberdo, kasama si Mark Texay at Roberto Albarico Jr. ay nakipag-deliver sa parehong lugar ng 2 paper bags na naglalaman ng pera para kay Sanet Trillanes. Number 30, palaging nagpupulong sina Sanet Trillanes, Saldico at dating Speaker Martin Romualdez sa Manila Polo Club, townhouse sa South Forest Park, kung nasa Pilipinas ang mga taga-ICC. Dahil ako, si Bernard Tobe, ang isa sa mga kadalasan na naiwan na security ni Saldico sa townhouse. Kaya nakikita ko na pagkatapos ng kanilang meeting sa ibinibigyan lagi ni Sanet Trillanes ng paper bag ng pera at minsan naman ay isang small maleta. So binibigyan niya pala taga-ICC ng pera, no? So, yan. So, sa palitan, number 31, palitan kami sa aming security duty at hindi daw nga nalagay ng kanilang security schedules. Minsan sa pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakiusapan po ako sa Bernard Tobe na ipaship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya sa kanilang mga maleta dahil maraming perang laman ang maleta nila. Nasa ibaba ang larawan ng mga resibo ng DHL ng pagpadala ng mga ilang gamit nila Maya Bracken sa USC at Delcorf Murphy sa The Hague, Netherlands. Ito yung resibo ng DHL. So, klarong-klaro na nagsasabi na totoo ang mga Marines. May mga resibo eh. Tapos, 33, doon kami ay nag-escort sa mga taga-ICC. Napansin namin ang mga sumusunod. Walang ibang in-interview ang mga taga-ICC kundi ang mga taga-taong kinakontak lamang ni Sanet Trillanes kay Bernard Tobe na pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa bahay kalinga ni Father Flavio Villanueva. Letter B, palaging nakausap nila Sanet Trillanes. Nagkaroon din ng 2 pagpupulong na kasama si dating Speaker Ramon Martin Romualdez at Saldico. At nagkaroon din ng isang pagpupulong na kasama nila sina Police Brigadier General Nicholas Torre, Martin Romualdez at Saldico sa isang bahay sa Bilair. C, ang kanilang accommodations ay binayaran ni Saldico at Sanet Trillanes. D, maliban sa National Bilibid Prisons, lahat ng pagpulong at pag-interview ay naganap sa mga pribadong lugar. Yan po ang tinatanggi ni galit na galit si Remulla. Bakit siya magagalit? Totoo naman. So ngayon, hindi lang si Boying Remulla ang involved. Pakinggan natin si Remulla sa kanyang kwento. Yung kahibangan niya. Kung ano mga argumento niya, mali-mali pa naman. Nakalimutan niya, ombudsman sila, ay obligado sila na atupagin ang reklamo. Nag-file ng reklamo sa ombudsman, hindi niya inisikaso, kinukontra niya. Anong klase? Mag-inhibit ka. O ito po sinabi ni... At ang lakad, magkakasama sila ng 18.
So, Ano yun? ibig sabihin Hindi nga yung 18 na yun, pag gumilos yung isa, 18 sila. Labing lumalo, lahat nakilos sila. Nasabay-sabay. lang itong kanilang puro kayo kupal, mga bobo. Parang imposible. Ande, Imposible yun. merong ano dyan, Isa pa merong imposible. explanation si Levy. Oh. Basta kaya ang problema dyan ay bistado na kayo. Ha? Rimulya, bistado ka na Rimulya. O ito pakita natin si Rimulya. Galit na galit. Oh. Yan, si Rimulya, galit na galit. Okay, pakita natin ang kasunod ay yung si Lacson at saka si Soto sumakay sa aeroplano na ay helicopter na kung saan ay kinarga ang mga pera. O, ito po si Lacson at saka si Soto. Bakit sila sumakay doon? Ang unang tanong ko, bakit? O, yan. Ayan si Lacson na nakaasol. Tapos si Soto doon sa dulo. Yan po ang ebidensya natin. Uy, lilipakin na tayo. Ayun na. Damdaman ko yung makina. Ito natin. Yan ang kinarga ng pera. Ulitin natin. Si RP 811. 811. Ano ginamit pag deliver ng pera? Ingat siya sa biyahe. Ayan si Lacson. Apo sir. Kayo din po sir. Ingat po kayo sir. Maulan ngayon sir. Ayan ang mga cases. Ayan. Uy, lilipakin na tayo. Ayun na. Damdaman ko yung makina. Let's go! Kita nyo na? Kita mo ng mga opisyal ng bayan natin kung gaano katindi. Ay, nako. So, yan po ang problema natin sa ating bansa. Wala talaga mangyari sa buhay natin. Pagkatapos, ay kumalat na po sa international ang balita na kung saan ay balitang-balita na tumanggap ng pera ng $2 million ang ICC investigators. At ito po yung balita. Tinanong na rin ang Deputy Prosecutor na si Minjayi yan. Focused on the Duterte administration's political opponents. Former Philippine President Rodrigo Duterte attempted to bribe ICC officials to bring down the nation's ex-leader. That's the explosive claim his defense team have alleged during an ongoing international criminal court case focused on the Duterte administration's ruthless war on drug dealers. RT's Dwayne Dazon takes up the story. Yan. The Hague's International Criminal Court has always insisted its investigations are independent. But a bombshell expose here in Manila is threatening its foundation. RT attended the press event when lawyer Levy Baligot presented a sworn affidavit from 18 former security personnel. Baligot maintains he is not connected to the Duterte family and is only representing the group of ex-Marines who claim they acted as bagmen in a high-level scheme to compromise the ICC's probe into former President Rodrigo Duterte. The foreigners traveled to various locations in Manila and Quezon City using the vehicles of Zaldico. Based on conversations we overheard, they were visiting places where the alleged extrajudicial killings, EJKs, connected to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte reportedly occurred. We confirmed that the foreigners they were referring to were representatives of the International Criminal Court, ICC, after we saw Chantal in the news identified as a member of the ICC.
The testimony centers on the arrival of ICC investigators in late 2023 when, according to the whistleblowers, their employer Zaldico tasked them to prepare for foreign guests. Billionaire contractor Co is at the heart of a massive 2025 flood control corruption scandal and allegedly used his private security forces to manage the ICC's logistics. The whistleblowers claim they handled staggering amounts of cash intended to ensure the investigators remain under the influence of the administration's allies. We often personally witnessed the counting of the money before it was placed into various containers. Depending on the amount the money was placed in, A, suitcases, large, 50-70 million Philippine pesos capacity, medium, 30-40 million Philippine pesos capacity, small, 15-25 million Philippine pesos capacity. B, paper bags, 5-10 million Philippine pesos capacity. C, expandable envelopes, 2 million Philippine pesos capacity. The affidavit goes beyond local deliveries. It cites DHL receipts showing shipments sent directly to ICC representatives in the US and the Netherlands. The bagmen alleged these funds were the engine behind the curated investigation into alleged extrajudicial killings. Instead of conducting a traditional objective probe in government offices, these investigators reportedly met in private estates and safe houses, speaking only to witnesses who were pre-selected and screened by the Duterte family's most persistent political rival, former Senator Sodi Trillanes. He is one of the most outspoken critics of the alleged extrajudicial killings during former President Duterte's time. All of the vehicles that were used, hotel accommodations, were taken care of Zaldi Co. and Sonny Trillanes. You will also see in this affidavit the frequent deliveries of luggage and paper bags of money given to those who are taking care of the ICC investigators in the country. All their food, all the vehicles, hotels, condominium units were taken care of the group of Sonny Trillanes and Zaldi Co. This is the team leader of the ICC investigators, Chantal Daniels. This is the photo taken by one of their security detachment. Shown here are some of their colleagues. The implications of this pay-to-play project are profound. The whistleblowers have implied that these bribes fast-track the ICC's case to directly implicate Rodrigo Duterte. While Sonny Trillanes dismisses the claims as a blatant lie, the scandal has forced a rift in the current government. Senator Amy Marcos has now filed a resolution to investigate whether the ICC's evidence was manufactured through this secret cooperation. If true, it suggests the case against Duterte wasn't built on facts, but on suitcases full of cash provided by his fiercest enemies. The ICC investigators themselves committed graft and corruption because why did they allow all the expenses, vehicles, food were taken care of by people who they know are the enemies of who they were investigating? Apparently, the mandate of the ICC is to protect the human rights of people, but why did not bestow to or respect the human rights of one person who they were investigating, and instead should have investigated other people who were not pre-selected by Sonny Trillanes? Attorney Baligod has confirmed he is now handing this evidence over to the Office of the Ombudsman and in the future to the ICC's own internal oversight body. As the Senate prepares for a formal inquiry, the question for the Hague is no longer simply about the war on drugs, but encompasses its own investigators and whether they became pawns from multi-million-dollar political hit job. Now, the idea of an African-made car has long captivated engineers on the continent. And Okay, so yan ang problema. Problema talaga ngayon ang ICC dahil sa ganun. So, that is a big shit on Remulla. So, good AM. Basa na lang tayo ng comment. Versatile Matt. Good AM sa inyo. Diyan, Atty. Toto Kausing. More power to your advocacy, educating the people, watching from UAE. Teka muna, ano bang nangyari sa UAE? Inatake doon ng
Abu Dhabi ng Iran. So please pray for all expats. We are under attack. US, Israel. Okay nga, oo. So, Willionario Edward Lacson. Tapos Elizabeth Lensangan. Salamat po sa palipad. Elizabeth Lensangan. Naimbang Agsapa. Tayo amin. Sir Dr. Toto. Watching from Los Angeles, California. Naimbang Agsapa rin. Elizabeth. Tapos Bingliwag, Ikulong, Mandarambong. Hulihin ang may maleta. Edgar Nasio, Dr. Toto, good morning po. Happy Sunday. Rimulya, galit sa 18 soldiers. Lacson, Soto, huli sumakay sa helicopter ng pera. Yan ang ano ko. Yun ang aking ano. Tapos ngayon, let us pray for all Filipinos, all of Abu Dhabi people na wala sanang mangyari dyan. Sa Qatar, ganun din, binomba rin. Sa Kuwait, binomba rin. At saka isa pa, 4 na bansa ang binira ng Iran. Pero pinakahuling balita po sa ngayon ay namatay na daw si Ayatollah Khamenei. So kung mamatay siya, that's the only way na maging matahimik yung mga pinaglalaban ng mga Iranian. Alam ko mga Iranian ay ayaw nila kay Khamenei. Marami sila. So anyway, makipagbalita tayo kung ano ng latest news. News about Iran. Ito, nagbabukas ako ng balita sa Iran. Kung ano mangyari. Buhay pa si Ayatollah Ruhollah. Okay. So, pero tuloy ang gera. Good morning po, watching from Hong Kong. Sabi yun ni Mahir Senti. Tapos si Mahir Senti, so buhay pa. There is no truth that majority of the Iranians do not like Ayatollah. O sige. So, mas marami ba ang gusto kay Ayatollah? So, sino pa? Main. Si Normie Batorla. So, Julian's World. Hello sa tanan. Versatile Math. Salamat po sa latest na balita dyan. Maraming salamat po at hopefully we are in good hands. Salamat po. Maraming. At paki-like na lang po para pag tuwing mag-live ako, ma-informa kayo. Paki-like na lang po. At